Hi. So our topic for today is law of cosine. So the law of cosine relates the length of the sides of the triangle with the cosine of one of its angle. So kailangan lang natin is yung side ay yung cosine of one angle. So we have here triangle, angle alpha, beta, and theta. Then sides of triangle, ABC. Then y is the height of the triangle, then yung b is the base. So we have here x from this point to this point, and b minus x from this point to this point. So cosine alpha is equal to x over c. So this one, so equate ko siya in terms of x. Then we have x is equal to c cosine alpha. Then another equation, look at this triangle. So this one, so using Pythagorean theorem, so we have x squared plus y squared equals c squared. So equate ko to in terms of y squared. Y squared is equal to c squared minus x squared. So this is equation number 2. So we have here 1 and we have here equation number 2. So another, so meron tayo ditong this triangle. So ito naman, so gagamitin natin ulit siya ng Pythagorean theorem. So bx squared plus y squared equals to a squared. So this is equation number 3. So kompleto na yung equation natin. So 1, 2, 3. So ang gagawin natin, so tignan nyo tong equation number 3 na to. So i-equate ko dyan si x squared to squared. Then ang gagawin natin, isa-substitute natin si equation number 2 to equation number 3. So itong y squared na to, isa-substitute natin dito. So yung equation natin ngayon is this one. So b minus x squared, so x squared yan plus yung y squared natin doon. So kaya wala na squared dito kasi y squared na yung equation number 2. So meron tayo dito c squared minus x squared equals a. So ito yung sinabstitute natin dito sa equation number 3. So ang gagawin ko, i-expand ko lang muna itong itong this term kasi nga yung squared niya ay nasa labas ng parenthesis. So dito wala nang problema kasi wala siya squared sa labas. So expand ko lang tong tong term na to. So we have b squared minus 2bx plus x squared. So na-expand ko na siya plus ito c squared minus x squared. So kung makikita nyo, this one tsaka this one maka-cancel na. So yung equation natin ngayon ay naging ganito na. So b squared minus 2bx plus c squared equals a squared. So ayan na siya. So this is equation number 4. So kung makikita nyo diyan, si x na lang yung natanging variable natin. So meron tayo dito equation number 1, x is equal to c cosine alpha. So dito substitute lang natin si equation number 1 to equation number 4. Then ito na siya. So b squared minus 2bx, so yung x natin meron tayo ditong c cosine alpha. So ito c cosine alpha yung napalitan natin. Then plus c squared equals a. So ito ayusin na lang ito para maging equation natin in terms of a. So ito yung pinaka magandang format niya para mas mabilis ang matandaan kasi nga a squared, so ito siya, b squared dito plus c squared, ito yon, minus itong term na to 2bc cosine alpha. So paano sabi na ganito yung madaling format para matandaan?
So kung makikita nyo dito si A is opposite side ni angle alpha. So kung pero ka ditong A, so i-equate mo lang siya do sa dalawang adjacent side ng alpha minus yung 2 times yung product ng dalawang adjacent side, then product ng cosine alpha. So yung summary niyan, so kung ito ay B, ito ay AC minus 2 AC cosine beta. So kasi ito yung opposite angle ng ng B is beta. So ganito yung tsura niya. So ito yung kanina, ito. So A squared is equal to B squared plus C squared minus 2BC cosine alpha. So kapag B naman yung yung nahanap natin, B squared is equal to, so yung adjacent sa B sa angle beta is A tsaka C. So A squared plus C squared minus product nitong dalawang ito, 2 times product ng A and C cosine beta. So kapag C naman, meron tayo ditong theta naman, yung opposite side niya ay opposite side ng theta is C. So C squared is equal to B A squared plus B squared minus 2AB cosine theta. So lagi nyo tatandaan dyan, kapag ang hinahanap nyo ay A, ang gagamitin nyo angle is yung opposite angle nya. So alpha. Then i-equate nyo yan nung nung adjacent side nya. So parang Pythagorean theorem lang, di ba? Yung adjacent side nya minus yung 2 times nung product ng adjacent side, then product din ng cosine nung opposite angle. So ganoon lang siya kadali tandaan. So subukan naman natin siya sa mga example para mas matandaan natin siya. So we have here, so ito ay tinatawag na case is SAS. So bakit tinawag siya na SAS? So ang tawag dito ay side angles side. So side angle side. So bakit tinawag na side angle side? So kung makikita nyo dito, so kung titingnan yung figure, meron tayo dito angle, then dalawang side. So ito side angle side. So yung mga side na yan is adjacent dun sa angle. So kung sine law tayo, makikita nyo yung mga given opposite siya, may given na opposite side. So since wala siyang given na opposite side, so hindi given yung side A, so ang gagawin nyo, i-apply nyo yung cosine law. Yun. So kapag hindi siya given, so yung case number 1 natin is SAS. So yung given naman ay dalawang side, isang angle. So sabi niya, determine the values of A, angle B, tsaka angle C. Yan. So solution. So ang gagawin natin, syempre, sulat muna natin yung formula. So dahil lang hinahanap natin A, so sulat natin A squared is equal to yung adjacent side niya, sum ng square ng adjacent side minus 2 times yung product ng adjacent side, then cosine ng opposite angle. So ito siya. So A squared is equal to B squared plus C squared minus 2BC cosine A. So ito yung opposite angle ng A. So meron tayong B. So may value tayo ng B, may value tayo ng C. Meron tayong BC, then yung cosine angle 40. So lahat given. So mahanap natin si side A. So ito. So B is equal to 6 and C is equal to 8, and minus 2 6 times 8 cosine 40. So square root lang natin yan para makuha natin si angle A. So A is equal to 5.14 meters. So nakuha na natin si A. Then solve naman natin si letter B, ay angle B. So si angle B, so sulat natin yung equation natin ng ng cosine law.
So, dito tayo sa B squared naman. So, B squared kasi siya yung may angle B dito. So, kung A, opposite angle A. Kung B ito, so yung opposite angle dito, B din. So, ganun. B squared. So, ito yung B. Yung adjacent side niya is A and C. So, A and C minus 2AC cosine B. So, dito, cosine B. So, dito, ang nasolve na natin si A. So, meron tayong given na B and C. So, ang unknown na lang dyan is yung angle B. So, i-equate natin to in terms of B. So, ang gagawin ko lang, so, itong term na to, transpose ko sa kabila dito. Then, itong B squared, transpose ko din dito sa kabila. Magiging negative B, ito magiging positive 2AC cosine B. So, magiging ganito na siya. So, pagkatapos, kapag ganito na siya, i-divide ko siya both side by 2AC. 2AC dito, i-divide ko 2AC para cosine B na lang dito sa kabila. So, yan. Magiging ganito na siya. So, ito yung ito yung formula natin kapag ang given naman ay mga sides. Then, ang hanapin natin ay angle. So, paano natin matatandaan yan? So, kung makikita nyo dito, kung opposite ng angle B is yung side B, so kung makikita nyo, yung numerator lagi is minus. Kung B dito, so sa numerator, minus B square. Tapos, divided by 2, tapos nung ay product ng adjacent side. So, ganoon lang siya kadali tandaan. So, meron tayo A squared plus C squared. So, ito yung sum of square ng adjacent side minus yung B squared opposite side, then divided by 2 times adjacent side. So, yung product ng adjacent side. So, yung gagawin natin, substitute lang natin yung mga values na given at saka yung nasolve natin. So, meron tayo dito, A is 5.14 squared plus yung C natin is 8 squared minus 6 squared divided by 2 times yung AC. So, ang gagawin nyo, i-inverse cosine nyo lang yan para makuha nyo yung angle. So, inverse cosine. So, equal to 48.55 degrees. So, nasolve na natin si angle B. So, isasolve na natin si angle C. So, ganun pa rin yung formula natin. So, rekta na tayo dito sa ganitong formula. So, ito, babalitan natin ng C. Ito ay mababalitan ng C. Tapos, ito ay mababalitan na ng B squared. So, over dito, 2AB. So, solve natin siya. So, dito, cosine C. So, C dito, minus doon, C din. Then, yung divided by 2, yung product ng adjacent side. So, AB, A squared plus B squared minus C squared divided by 2AB. So, substitute lang natin yung mga values. A is 5.14, then B is equal to 6 minus 8 squared times divided by 2 times 5.14 times 16. So, inverse cosine or arc cosine. So, makuha natin si angle C is equal to 91.45. So, nasolve na natin si A, angle B, then angle C. So, another naman tayo, example, another case for cosine law. So, meron tayo ditong SSS. So, yung case na to, ito ay tinatawag na side. So, ito ay, so kung makikita sa problem, ang mga given is all side nung triangle ABC. So, 7, 6 meter, then C is equal to 8 meters. So, determine the values of angle A, angle B, then angle C. So, solution natin. Then, solve na natin si cosine A. So, ganun uli. Dito, kung A dito, so, minus A dun sa numerator divided by 2BC. So, substitute nyo lang yan.
So, gaya ng solve natin kanina, b square c square minus a square divided by 2bc. So, kasi kung a ito, bc dito. So, solve for a. So, arc cosine yung value na to, then ang angle A is equal to 57.91. So, ganun lang pag-solve ng angle. So, the same process sa angle B, then angle C. So, ganun ulit. So, cosine B, numerator minus dito, denominator is 2 times adjacent, ay product ng adjacent side. So, substitute lang natin. So, A is 7, C is 8, and B is 6. So, divided by 2 AC. AC is 7 times 8. So, B is equal to arc cosine ng 7 squared plus 8 squared minus C squared divided by 2 times 7 times 8. So, angle B is equal to 46.57. So, same process ulit kasi angle naman siya. So, the same process. Cosine C is equal to A squared plus B squared minus C squared divided by 2AB. So, substitute lang natin. Meron tayong A is equal to 7, B is 6, C is 8 divided by 2 times 7 times 6. Then, arc cosine ng value. Then, angle C is equal to 75.52. So, paano natin ma-check kung tama yung mga sagot natin? So, ganito. So, para malaman natin na tama yung sagot natin, so, yung sum ng interior angles ng isang triangle is equal to 180. So, laging 180 yun, ha. So, yung tatandaan na yung sum ng ng interior angles ng isang triangle is 180. So, i-check natin siya. Dapat yung sum ng ng ABC is equal to 180. So, yan, to check your answer. So, always 180. So, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. So, kapag sinulog mo yan, so 57.91 plus 48.57 plus 75.52 equal to 180 degrees. So, tama. So, ganun lang kadali mag-solve ng ang triangle using cosine law. So, yung activity, so ito, given the uppercase letter as anterior angles of the triangle and lowercase as side of triangle using protractor, so draw and determine the other values of the triangles. So dito yung mga values dito, hindi ibig sabihin na 3 meters ito i-drawing nyo siya ng 3 meters. So i-scale nyo na lang. So for example, B is 3 units dun sa graphing paper nyo, sulat nyo na lang. So hindi nyo i-drawing na 3 meters. So 8 meters kalakihan yan, no? So ganun, isolve nyo ito 1, 2, 3, 4. So this one, so mapapansin nyo si A wala siyang opposite angle. So this is SAS. So this one is also SAS. Ito mga given is this is A4 is equal to 4 meters. This is also 1, 2, 3 meters. So lahat na meters. This 3 and 4 is triple S. So SSS na case. So yun lang.